Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Isang mapagpalang umaga bayan ng Brooks Point na luwigan ng Palawan. Minsan pa, welcome po sa another episode ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat, kung saan sabay-sabay po tayo napapakinggan sa 104.5 radyo natin Brooks Point at 89.5 Radio Bandera Philippines. At sa bayan din po tayong napapanood ng live sa ating YouTube channel, ang MIO Brooks Point. At sa lahat po ng nararating ng tinig na ito, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan po, para sa Balitang Bayan na ihahatid po sa atin na mga mababait, masisipag at magigiting na estudyante mula sa Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated o Sacregian News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay kaunang araw ng Marso, taong 2025. Ako po si Mike Denver P. Duro. At ako naman po si Kyla Advincula mula sa Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated. At kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Sacregian News Team. Pagkasira ng agrikultura at infrastruktura dahil sa baha ng bayan ng Brooks Point, tinutukan ng MDC. Datos patungkol sa halaga ng pinsalang dulot ng Shareline, tinalakay ng MDRRMC Special Meeting. Kaugnay sa mga balitang ito, pamahalaang lokal ng Brooks Point nagdeklara ng state of calamity. Mayor Benedito, pinangunahan ang pamamahagi ng food pack sa mga barangay na nasalanta ng pagbaha dulot ng Shareline. Mayor Benedito, masayang pinangunahan ang kasalang bayan ngayong taong 2025. Mga ahensya ng pamahalaang lokal ng Brooks Point nagkaisa sa unang Municipal Peace and Order Council meeting para sa taong 2025. First quarter meeting ng Municipal Anti-Drug Abuse Council matagumpay na naisinagawa. Brooks Point tumanggap ng kaalaman ukol sa biofertilizer sa Aldi's Avatar launching. Mayor Benedito, masayang dumalo sa coronation night ng Mr. and Ms. Mainit 2025. At ilang paaralan sa bayan ng Brooks Point sasabak sa Regional School Press Conference sa Tagaytay City. Magbabalik ang Sacregian News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, pagkasira ng agrikultura at infrastruktura dahil sa baha sa bayan ng Brooks Point, tinutukan ng MDC. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni Sacregian News Reporter, Jera Sispeñe. Balitang Bayan. Nagkaroon ng biglaang pagpupulong ang Municipal Development Council sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Municipal Administrator Edgar Lacandaso, MPDO, ENP, Joey Piramide, MDRRMO, Engineer Mod Ryan Miranda, Liga ng mga Barangay President Honorable Georgialyn Joy O. Quezon at iba pang kawani ng konseho noong araw ng Huwebes, ika-13 ng Pebrero 2025 na ginanap sa Mayor's Conference Room, New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Layunin ng sabing pagpupulong ang pag-usapan ang napipintong resolusyon na gagawin ukol sa nangyayaring kalamidad kamakailan sa ilang mga barangay ng bayan ng Brooks Point. Kamakailan lamang ay nagdulot ng matinding pinsala sa ilang mga mamamayan ng Brooks Point ang walang tigil na pagbuhos ng ulan at pagbaha na dala ng shearline at low pressure na lagay ng panahon na nakaapekto rin sa ilang agrikultura, infrastruktura, makinarya at iba pang nakapagpaantala sa pang-araw-araw na kabuhayan ng mga apektadong mamamayan. Jera M. Sispeñe, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Jera! At sa Balitang Pangbayan,
Datos patungkol sa halaga ng pinsalang dulot ng Shoreline tinalakay sa MDRRMC Special Meeting. Para sa detalye, narito si SIC Region News reporter Regina Jade Ischandan. Balitang Bayan. Umabot sa 13,095,011 pesos and 45 centavos ang halaga ng mga napinsala sa agrikultura, kabilang na ang mga napinsalang pananim na palay, mais, gulay, infrastruktura, makinarya, kagamitan at iba pa dulot ng malawakang pagbaha sa bayan ng Brooks Point ngayong buwan ng Pebrero taong kasalukuyan. Ito ang datos na naiulat ng pamunuan ng Municipal Risk Reduction Management Office sa pangunguna ni MDRRMO OIC Mod Ryan Miranda sa naganap na MDRRMC meeting na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ngayong Pebrero 13, 2025 sa bagong gusali ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point. Nagmistulang dagat na ang mga mabababang lugar sa bayan simula nang walang patid na bumuhos ang ulan, dala ng shoreline na lubos na nakaapekto sa Northern Luzon Intertropical Convergence Zone na nakaapekto rin sa Mindanao. Umabot sa 796 pamilya o 2,731 individual ang nailikas ng mga rescuers sa mga evacuation center katulad ng mga paaralan, barangay hall, mga simbahan at iba pang pasilidad ng gobyerno. Habang nasa 6,329 pamilya o 23,603 individual naman ang kabilang na ang mga bata at matatanda ang kusang lumisan sa kanilang tahanan noong kasalukuyang nananalasa ang pagbaha. Sa kabutihang palad, wala namang naiulat na nasaktan, nawala o namatay sa pangyayari. Subalit may ilang nawala ng tirahan dahil sa pagbaha. Nasirang tulay at kalsada at nasirang tubo ng tubig na naging dahilan ng pagkawala ng daloy nito at magpahanggang sa ngayon ay patuloy pang inaayos. Kaugnay nito ay hindi naman tumigil ang MDRRMC na kinabibilangan ng MDRRMO, MHO, Coast Guard District, MSWDO, DSWD, SF-18, BDRRMC, Palawan Rescue, PNP, BGMP, BFP, PEO, PSWDO, MEO, MIDO, at BPWSO at iba pa sa kanilang mga hakbang upang matulungan ang mga mamamayan sa pamagitan ng pag-rescue. Pagbibigay ng relief goods, food packs, pagbibigay ng medical assistance, pagsagawa ng water treatment, clearing operations, flood and river monitoring, infrastructure, damage assessment, at agarang pagsasagawa ng pagsasaayos ng mga nasirang tubo sa Philanthropia Water System Plant. Samantala, nag-utos na rin si Mayor Benedito ng pagdedeklara ng State of Calamity na lalapatan ng Resolution 2025-029 na kung saan ay nakasaad ang pagpapahintulot na gamitin ng Municipal Risk Reduction Management Office ang pondong nagkakahalaga ng 11,098,533 pesos and 75 centavos mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Fund Special Trust Fund for SY 2024 at Unappropriated Fund 2024 para sa mga operasyon nitong muling maibangon ang bayan ng Brooks Point sa kalamidad. Regina Jade L. Ischandan, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Regina. Susunod, kaugnay sa mga balitang ito, pamahalaang lokal ng Brooks Point nagdeklara ng state of calamity. Tunghayan natin ang buong detalye sa ulat ni SIC Region News Reporter, Jenny May Valencia. Balitang Bayan. Idineklara ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point ang state of calamity matapos umabot sa mahigit 66 million ang pinsalang dulot ng shoreline kamakailan. Noong February 9 to 11, 2025, nakaranas ng matinding pag-ulan ang bayan ng Brooks Point na nagdulot ng malawakang pagbaha sa ilang barangay. Dahil dito, ilang tulay ang hindi madaanan, kinansila ang mga klase sa lahat ng antas at nagkaroon ng malubhang pinsala sa infrastruktura at sektor ng agrikultura. Ayon sa datos mula sa Municipal Disaster
Risk Reduction Management Council o MDRRMC, may kabuoang 7,546 pamilya alubhang naapektuhan. Umabot naman sa 41,758,750 pesos ang pinsala sa infrastruktura at 24,175,923 pesos and 26 centavos ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Sa pamamagitan ng deklarasyon ng State of Calamity, maaring makapagbigay ang pamahalaan ng agarang tulong at suporta sa mga apektadong komunidad. Gayon din ang pagpapatuloy ng rehabilitasyon sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Bukod dito, magagamit ang pamahalaang lokal ng Brooks Point ang bahagi ng kasulukuyang pondo mula sa LDRRMF Quick Response Fund o QRF CY 2025 para sa agarang pagtugon sa mga naapektuhan ng matinding pag-ulan dulot ng Shareline. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang tanggapan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. at ang Brooks Point MDRRMC sa mga apektadong barangay upang mamahagi ng relief goods at iba pang serbisyong nakakatulong sa mabilis na pagbangon ng mga nasalanta ng kalamidad. Jenny B. Valencia, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jenny. Mayor Benedito, pinangunahan ang pamamahagi ng food packs sa mga barangay na nasalanta ng pagbaha dulot ng Shareline. Sa ulat ni Sick Radio News reporter Nicole Andrea Musa. Balitang Bayan. Masayang tumanggap ng food packs na naglalaman ng bigas, dilata at iba pa mula sa pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point ang mga pamilyang apektado mula sa iba't ibang barangay sa bayan dulot ng nagdaang Shareline noong Lunes at Martes, February 10 to 11, 2025. Ito ay personal na iniabot ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang sangguniang bayan member Hayati Dugasan, Liga President Georgia Lynn Joy Quechon, MDRRMO OIC Engineer Mod Ryan Miranda, dating Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, mga taga-MSWDO at iba pang kawani ng pamahalaan. Kabilang dito ang Barangay Bungos, Tubtob, Mambalot, Samariñana, Barong-Barong, Maasin at Ipilan na tinanggap ng mga residente noong Lunes, February 10 at Barangay Salugon at Malis noong Martes, February 11. Mainit na tinanggap at pinasalamatan ng mga kapitan ng nasabing barangay, mga barangay officials at mga residente ang naturang tulong ng pamahalaang lokal. Sa mensaheng iniwan ni Mayor Benedito, sinabi niya na patuloy ang sinisikap ng LGU na matugunan ang bawat pangangailangan ng mga mamamayan at hinimok ang bawat isa na mag-ingat palagi sa lahat ng pagkakataon. Nicole Andrea Bimusa, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Nicole. Samantala, Mayor Benedito, masayang pinangunahan ang kasalang bayan ngayong taong 2025. Narito ang ulat ni Sick Radio News reporter Mark Jomels Valladores. Balitang Bayan. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Civil Registrar Month at Araw ng Mga Puso, matagumpay na nag-isang dibdib ang 31 couples noong araw ng Biyernes, Pebrero 14, 2025 sa Convention Center, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, Konsehal Sara Jane Crespo Abon, Konsehal Hayate Bitugasan, Konsehal Nathan Sam Ola Canilaw, Konsehal Richard Balyan, Konsehal Jonathan Lagrada, Board Member Al Iba, Board Member Aris Arsaga, Liga ng mga Barangay President Honorable Georgia Linjoy O. Quiachon, dating Executive Secretary Stalwart Joseph M. Benedito at Municipal Civil Registrar o MCR sa pangunguna ni Calve Corazon Villaruel, ang pag-iisang dibdib ng mga magsing erog. Ang programang ito ay taon-taong isinasagawa ng MCR upang magbigay daan sa mga mamamayan ng Brooks Point na nais magpasaligal ng kanilang pagsasama ng libre. Bukod doon, nakatanggap din ang mga kinasal ng libreng cake at mga token mula sa pamahalaang lokal. Mensahe naman ni Mayor Benedito na gawing sentro ng pagmamahalan ang Panginoon upang mas maging matatag at payapa ang relasyon. Dagdag pa niya na huwag wawalain ang respeto sa bawat isa. Patuloy pa rin ang pagbibigay ng libreng kasal para sa mga kababayan natin na nais na selyuhan ang kanilang pagsasama. Bukas ang tanggapan ng MCR at Mayor's Office para tugunan ang inyong mga pangangailangan. Mark Jomels and Valladores, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Mark. Susunod, mga ahensya ng pamahalaang lokal ng Brooks Point,
nagkaisa sa unang Municipal Peace and Order Council meeting para sa taong 2025. Balitang hatid sa atin ni Secret News reporter Jera Sespeñe. Balitang Bayan. Matagumpay na naisagawa ng Municipal Peace and Order Council first quarter meeting araw ng Webes, ika-13 ng Pebrero 2025 na ginanap sa AgriWorld, Barangay Pangubilian, Sitio Lada, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. bilang chairman ng NPOC ang pagpupulong kung saan naging sentro ng usapan ng pagbibigay ng mga update ng mga opisinang kasama sa konseho. Partikular na dito ang MDRRMO at isinaad ng apektong dala ng malakas na ulan at pagbaha dulot ng Shareline. Ayon sa talaan ay nasa mahigit 6,000 pamilya at mahigit 11,000 naman na individual ang apektado sa pagbaha noong Pebrero 8 hanggang Pebrero 10, 2025. Inilatag din sa nasabing pagpupulong ang mga plano, programa at iba pang aktibidad ng NPOC para sa taong 2025. Kasamang dumalo sa pagpupulong sina DILG, MLGOO, Coraline Atienza, Liga ng mga Barangay President, Georgialine Joy O. Quechon at ulong tagapamahala ng pamahalaang lokal, men and women in uniform, gaya ng PNP, BFP, PCG, and Philippine Army at iba pang kawani ng mga ahensya ng pamahalaan. Jera M. Sespeñe, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Jera. Samantala, first quarter meeting ng Municipal Anti-Drug Abuse Council matagumpay na isinagawa. Narito ang ulat sa atin ni Secret News reporter Regina Jade Istiandan. Balitang Bayan. Matagumpay na naisagawa ang Municipal Anti-Drug Abuse Council first quarter meeting na ginanap sa AgriWorld, Barangay Pangubilian, Brooks Point, Palawan noong araw ng Webes, February 13, 2025. Pinangunahan ni DILG MLGOO Coraline Atienza ang pagpupulong kasama ang bagong MADAC Focal Person Muxin Ibrahim III at mga representative ng mga opisinang kasama sa konseho. Naging sentro ng pagpupulong ang pagpapaalala ng mga tungkulin at responsibilidad ng mga miyembro ng konseho, maging ang paglatag ng mahahalagang plano ng mga aktibidad na gagawin para sa taong 2025. Isa sa mga highlight ngayong taon ay ang muling pagbubukas ng balay silangan at ang pagkakaroon ng random drug testing sa lahat ng mga opisina sa lokal ng pamahalaan ng Brooks Point upang masiguro na ang bayan at maging ang pamahalaan ay malinis at walang bahid ng droga. Regina Jade Ellis Chandan, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Regina. Brooks Point, tumanggap ng kaalaman ukol sa biofertilizer sa Aldiz Avatar launching. Balitang hatid sa atin ni Secret News reporter Jenny May Valencia. Balitang Bayan. Matagumpay na naisagawa ang biofertilizer launching ng Aldiz Avatar noong Biyernes, February 7 to 2025, na ginanap sa Maruyog Ridge, Barangay Pangubilian, Brooks Point, Palawan. 50 individual mula sa 18 barangay ng bayan ng Brooks Point ang dumalo sa nasabing paglulunsad ng proyekto. Kabilang dito ang mga presidente ng iba't ibang asosasyon na may kinalaman sa pagsasaka sa bayan ng Brooks Point. Layunin ng programa na matulungan mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na kaalaman sa paggamit ng biofertilizer bilang suporta sa isinusulong ng national government na maipanumbalik ang ganda at kalidad ng lupang sakahan. Sa pamamagitan ng Department of Agriculture, ODA, nais ng pamahalaan na mag-procure at magbigay ng mga voucher para sa biofertilizer upang maging bahagi ng kanilang programa sa mga magsasaka. Samantala, positibo sina Technical Representative John Chan, Technical Agronomist Rapi Ribamonte at Visayas Area Manager Marlon G. Macas na malaki ang magiging benepisyo nito para sa mga magsasaka ng bayan ng Brooks Point. Ang mga programang katulad nito ay lubos na sinusuportahan ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sapagkat ang agrikultura ay isa sa mga pangunahing prioridad ng pamahalaan para sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya at kabuhayan ng mga mamamayan. Jenny May B. Valencia, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jenny. Susunod, Mayor Benedito, masayang dumalo sa Coronation Night ng Mr. and Miss Teen Mainit 2025. Ulat hatid ni Secret News reporter Nicole Andrea Musa para sa detalye.
Balitang Bayan. Masayang nakiisa sina Mayor Cesario R. Benedito Jr. at for Mr. and Miss Teen Mainit 2025 na bahagi ng pagdiriwang ng 87th founding anniversary ng Barangay Mainit na ginanap ng gabi ng Biyernes, February 14, 2025 sa covered gym sa nasabing barangay. Pinangunahan ng Barangay Mainit Sangguniang Kabataan SK officials ang kompetisyon na may layunin na ipakita ang mga talento at galing ng mga kabataan mula sa 6 na sityo ng Barangay Mainit, kabilang ang sityo proper, roadside, Bagnao, Bawang-Bawang, Raang at Kalas. Tampok sa patimpalakang iba't ibang segment tulad ng production number, casual wear, ethnic wear, talent competition, swimwear, modern barong at Filipiniana at question and answer portion. Sa pagtatapos ng programa, itinanghal bilang Mr. Teen Mainit 2025 si Ivan Chris Cabullo at Miss Teen Mainit 2025 si Angel Rubio, na kapwa kinatawan ng sitio proper sa Barangay Mainit. Sa kanyang mensahe, binati ni Mayor Benedito ang Barangay Mainit sa matagumpay na selebrasyon sa kanilang founding anniversary. Pinuri rin niya ang dedikasyon ng mga opisyal sa pagpapanatili ng kasiyahan at pagkakaisa sa kanilang komunidad. Dagdag pa niya, naway ipagpatuloy ang magandang pamamahalan ni Punong Barangay Lizelle Bacquiao at SK Chairman John Alan Nasuari upang higit na mapalakas ang kultura at pagpapahalaga sa talento ng bawat mamamayan sa Barangay Mainit. Kabilang rin sa nakiisa at nagbigay suporta sa pagdiriwang sina Konsehal Sarah Jane Crespo Abon, Konsehal Hayati B. Dugasan, Liga ng Barangay President Georgeline Joy O. Ketchon, at Board Member Ariston Arsaga. Nicole Andrea Bimusa, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Nicole. Kaugnay ng balitang ito, ilang paaralan sa bayan ng Brooks Point sasabak sa Regional School Press Conference sa Tagaytay City. Sa ulat ni Secret Region News reporter Mark Jumils Valladores. Balitang Bayan. Lalahok ang ilang paaralan sa bayan ng Brooks Point bilang representante ng Division of Palawan sa gaganaping 2025 Mimaropa Regional School Press Conference o RSPC sa darating na Pebrero 18 to 21, 2025 sa Angels Hills Retreat and Formation Center, Tagaytay City. Kabilang dito ang Nomads Valor ng Governor Alfredo A. Abweg Senior National Technology and Vocational Memorial High School, Riverside Roots Tang Bito Pichanco Memorial National High School, at ang The Sea Breeze ng Ipilan National High School na nagsungkit ng ilang awards sa Division School Press Conference o DSPC na ginanap noong Pebrero 6 to 8, 2025 sa Provincial Convention Center ng Capitol Lungsod ng Puerto Princesa. Kakatawanin ng Nomads Valor ng Governor Alfredo A. Abweg High School ang TV Script Writing and Broadcasting, Secondary Level English Category, at ang Photojournalism English Category ni Lizel Grace I. Saklolo ng Ipilan National High School. Ang School Press Conference ay isang kompetisyon sa pamamahayag o journalism para sa mga estudyante sa elementary at sekundarya. Layunin nitong paunlarin ang kasanayan ng mga estudyante sa pamamahayag at palawakin ang kanilang interes dito. Mark Jomers and Valladores, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Mark. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Kayla Advincula. At ako naman po si Mike Denver Duro. Kami po muli ang Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated o ang Secret Region News reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat sa Credon News Team at susunod na po ang ating Talakayang Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan.
Talakayang Bayan. Isang mapagpalang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Minsan pa, naririto naman po tayo sa ating pangalawang segment, ang Talakayang Bayan. Ayan, dahil po, nasa buwan po tayo ng Marso kung saan ito po ay tinaguri ang Fire Prevention Month. Kaya magkakaroon na naman po tayo ng isang informative at isang makabuluhang talakayan kasama po ang ating Acting Municipal Fire Marshal. Walang iba po kundi si Senior Fire Officer 3, Sir Randino C. Rubio. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo, sir. Good morning din po, Ma'am Mariel. Good morning din po sa ating mga kabayan. Good morning din po sa mga taga-munisipyo. Maraming salamat po sa pag-invite nyo po sa akin dito para po sa ating Fire Prevention Month. Yan. At kami rin po, sir, ay nagpapasalamat dahil inyong pinaunlakan ng aming invitation despite po ng inyong busy schedule. Ayan, ako po, maging ako ay excited po, sir. Kaya naman hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Para po sa unang katanungan, ngayong buwan po ng Marso ay tinaguri ang Fire Prevention Month. Katulad po ng sinabi ko kanina, maaari nyo po bang ibahagi kung ano po ang naging basihan, bakit buwan ng Marso ang napili bilang Fire Prevention Month? Alam mo, Mariel, noon pa ang Bureau of Fire Protection, yung buwan ng March ayon sa ating statistical data, ang buwan ng March ang pinakamaraming sunog na naitala. Kaya dineclare ng Bureau of Fire Protection sa buong Pilipinas na i-celebrate yung Fire Prevention Month ng March 1 to 31. Kaya yan yung naging basihan ayon sa ating data sa buong Pilipinas. Yan ang pinakamaraming sunog at yan din yung pinakamaraming may namatay. Kaya ganun po yung naging namin. Ayan, thank you, sir. Kaya naman po pala naging Fire Prevention Month ang buwan ng Marso kasi doon po talaga maraming naitatalang mga sunog. Ayan. Okay. Sir, sa pangalawa po, ano-ano po ang mga activities ang inihanda ninyo para sa malawakang kampanya para sa pag-iwas sa sunog at paano nyo po ito pinaghahandaan? Sa ngayon, yung ating kick-off ceremony ay sa March 1 na. Sa Sabado po yon. Mayroon po tayong motorcade sa umaga ng 8 a.m. And then pag tapos ng motorcade ay doon po may maikling program sa ating Octagon Plaza. Na pinahiram naman po ng ating mayor na magamit. So, yan po yung aming mga aktibidad. And then, pwede rin po kaming magpa-open house sa mga bata sa hapon ng aming fire station para makita nila yung mga fire truck, pati yung bagong-bago nating fire truck na binili ng munisipyo. Makita rin nila at makapagpa-picture din. Mostly ang pumupunta sa amin ay mga kindergarten. Yun ang pumupunta. So yan po yung aming aktibidad. And then last quarter ng 2024 ay nakapag na rin kami ng aming fire prevention awareness seminar. Yes po. Especially sa mga grupo ng Boy Scout at Girl Scout ng mga elementary. Almost sa record namin ay nakapag-conduct kami ng 12 schools na fire prevention awareness seminar. So kaya ganun yung aming nung last quarter ay may mababa yung sunog natin. Especially nga ngayong taon ang sunog natin ay isa lang. Ngayong February 7 lang yung nangyari sa Maasin, sa Agumil. Yes. So wala pang ibang naitatalang sunog. So ngayong taon ng 2025, isa lang ang sunog natin. Okay. Yun. Po. Talagang dami pong nakaabang ng mga activities, sir, no? Oo. Ayan, sir. Base po sa inyong talaan, ano-ano po ba ang mga karaniwang sanhi ng sunog at paano po ito maiiwasan? Yung pinaka namin, yung pagluluto sa kusina, sa kitchen. Yun po yung madalas. And then yung sa tungkol naman sa mga nakasaksak sa kuryente, lalo na kung yung saksakan nyo ay sobra ng octopus wiring ba? Yes Yun kasi minsan pag hindi niya kinaya, iinit yan. Tapos biglang i-spark at liliyab. Opo. So yun ang isa sa mga namin at minsan naman yung mga upos ng sigarilyo na nakatulugan sa kama. Opo. Isa rin yun at yung
sa bahay, yung hindi proper na pag-manage ng mga flammable substance o katulad ng gasolina. Yes. So, wag na mag-imbak. Kung nagbili, ilalagay sa motor, ilagay na sa motor lahat. O, wag na itira-tira kung ano, kasi pag yan nakadisgrasya, yung gasolina at nasindihan, ay siguradong makakadisgrasya talaga ng bahay na Kaya nga masusunog. po. Yun po. Ayan, so malinaw po na yun po yung mga karaniwan na mga dahilan ng sunog. So paano natin to, sir, may iwasan? Yun nga ang inaano natin, pag may sunog, alam mo yung kumbaga sa basketball, ang importante siya sa basketball yung last 2 minute. Sa sunog naman, ang importante yung first 2 minute. Kailangan accurate yung move mo, accurate yung mga galaw mo para mo mapatay yung apoy. Para pag napatay mo yung apoy ay hindi nakakalat. So kailangan alam mo yung isasaboy mo na tubig. Ngayon kung ang nasusunog ay kuryente, lalo na sa computer, o kung may fire extinguisher ka, yun naman ang ipanglalaban mo. So ganun yung pag-ano ng firefighting. Yun. Opo. So napakahalaga po na may alam po tayo, no, sir, sa pag-apulan ng apoy. Ayan, sir, kamakailan lamang po ay naging controversial ang LA Forest Fire. Hindi naman po natin nais na mangyari ito sa ating bayan, pero kung sakali po, masasabi po ba nating handa ang ating bayan pagdating sa pag-apula at pagresponde ng malalaking sunog? Ano po ba ang mga plano ng BFP sa ganitong mga pagkakataon? Ay, oo. Sa ganun na conflagration ay handang-handa po kami. Kasi ang fire truck na natin ay 4. Wow. Oo, 2 tanker, 2 pang rin. So, I think yung ating firefighting capability at mga tao ay kayang iano yung big conflagration. At kung sakasakali naman, kukulangin pa kami, yung 2 katabi natin na munisipyo ay tutulong rin sila. On call sila. Yun ang usapan namin pag ganyan na mayroon talagang conflagration na malaki. So tutulong ang Sopronio Española Fire Station, tutulong rin ang Batarasa Fire Station. And then katulad ng Batarasa, parang ang fire truck nila ay 3. Ang munisipyo rin ng Sopronio, 3 rin. So malaking na plus yung mga personnel pa na tutulong. And then marami tayo ng fire brigade volunteer sa barangay. Yes po. Activated na rin. And then plus yung ating mga fire brigade sa MDR. Yun din ay kasama rin namin kung saan man ang may mangyaring sunog, kasama rin sila sa pagtulong. Yes. So within the community ng Brooks Point, I think kayang-kaya natin. Ang isa lang hiling namin sa munisipyo ay sana mapunduhan yung pagdadagdag ng fire hydrant. Yun ang para dito sa munisipyo. Yes. Para mas maganda kung maraming iigiban. Opo. Yun ang So, yun po, kayang-kaya yung mga ganun na conflagration. Kasi malapit na mag-summer, sir, no? Kaya uso na naman po yung mga grass fire na katulad po na nangyari sa LA. Ayan, sir, kung kayo po, ilang porsyento po kaya, gano'n ka-ready yung Brooks Point sa mga ganong forest fire? We are in the 96%. Wow. Kaya Yes natin. po. And then, ang lahat naman ng mga tao namin dito sa Brooks Point na fireman at firewoman ay taga dito na rin. Yes po. So, alam nila yung areas ng dyan na malapad-lapad. So, alam rin kung ano yung i-condemn. Alam din kung saan muna yung pupuntahan kasi yun ang malago ang mga kugon. So maganda rin familiarize sila sa area. Yes po. Kaya pag umakyat ng bundok, alam rin nila kung saan dadaan. Yes po.
So, yun ang maganda kasi makaka-responde kami kaagad kasi yung mga bombero dito ay taga dito Taga na dito rin. na rin. Oo, familiarize sila sa lugar. Yes po. Ayan, sir, salamat po sa inyong kasagutan. Ayan, sir, since hindi lang po sunog ang inyong responsibility dahil ayan, dahil po hindi lang ang responsibilidad nyo yung umiikot lang po sa sunog, ay dumako naman po tayo sa mga usapang gusali kasi alam po namin kayo rin Yes. po yung responsible pagdating sa mga ganito, sir. So, sa usaping gusali po naman po tayo, bakit po ba napakahalagang masiyasat ng BFP ang mga gusaling itatayo? Ay, oo. Kasi yan ang mandated sa amin ng batas na ipatupad yung Fire Code of the Philippines. Republic Act 9514. Oh. Yan po ay lahat ng requirements sa Fire Code ay kailangan doon sa building. Including na pati yung building code. Oh, yan po yung mandated namin. Example natin sa sa building yung fire exit. Oh. So kailangan may fire exit kasi kung magkasunog, pag walang lalabasan yung tao, ay di patay. Oh, 'di ba? Masusuffocate siya, matatrap siya, patay siya. Example ko, tingnan nyo yung nangyari sa Manor Hotel sa Manila. Oh, maraming patay. Oh. Tingnan nyo naman yung nangyari doon sa Ozone Disco. Opo. Oh, yung entrance nila ay hihilain lang papasok. Pero dapat yon swing yon. Oh, para kung may mangyari sa loob, pag tinulak nung mga customer, makakalabas ka agad. Ay wala, ganun, i-trap siya. So, kaya yung mga nag-disco, doon na-trap, nagtambakan sila doon sa may pintuan at ang lumaki na yung apoy sa loob, yun, kaya rin sila namatay. So, yun ang tinitignan namin, yung mga ganun sa building. Yun ang tinitignan ng aming mga fire safety inspectors. At yung mga fire safety inspectors namin ay hindi lang, basta bombero. Yan po ay, ang profession nila ay electrical engineer, mechanical engineer. Sa puerto nga, meron na kaming petroleum engineer. Oh, pati yung mga gasolinahan ay sakop namin. So, yung safety ng gasolinahan, sakop namin kasi may nangyari po sa Kuyo na gasoline station. Saktong nagsasalin yung gasoline boy, biglang lumiyab. Oh, nasunog siya, so na-hospital pa rin siya ng mga ilang araw pero namatay pa rin. Oh. So, yan yung mga namin na kailangan nagpa-function yung emergency stop nung gasolinahan sa kanilang So, ganun din sa building. Kailangan nagpa-function yung fire alarm. Yes po. Oh, kasi yun, requirements din yun sa fire code. Kasi kung may sunog na, tapos pinindot mo yung fire alarm, hindi naman nagatunog, ay paano malalaman ng mga kalapit na na kwarto sa building? Yes po. Hindi sila makakatakas. So, yan po yung isa sa mga pagpapatupad namin ng mahigpit sa mga building dahil diyan sa ating batas na Fire Code of the Philippines. Okay, sir. Yan po. Ayan, salamat sir. Sabay-sabay po kaming natututo. Kaya po pala yung mga pinto natin dito is swing para makalabas po tayo kaagad kapag may sunog. Ayan, sir, thank you po. Kami po ay natututo. Ayan, sir, bakit po ba napakahalagang mayroong fire exit at fire extinguisher sa bawat gusali? Ay, oo. Kasi yun nga, pag may fire exit, pwede kang makaligtas. Oh. Especially lang, example ko sa iyo, yung sinihan. Palagay natin, nanood ka doon sa sinihan sa Robinson or sa SM Mall. O anong makikita mo doon sa sinihan, di ba? Mayroong fire exit. O alam mo kaagad, may signage kaagad siya. Yes po. At yung signage, kasama yun sa Fire Code of the Philippines. Kasama yun na nire-require. O nandoon din yun sa batas ng Fire Code of the Philippines. Yung signage na fire exit. Kaya makikita mo sa labasan, may nakalagay din na fire exit sa isang building. Yan, may signage. Pati yung mga arrow. Yes po. Oh, yun. Kasama po. At hindi lang yun. Minsan may fire exit, may nakalagay pa doon. Lalo na kung ng pathway or pasilyo, may nakalagay doon na
emergency light. Kasi pag nag-brownout, pag may sunog, pwedeng mag-brownout yung building. So makakatakas yung tao doon ay dadaan sa pasilyo o mayroong emergency light, makikita niya yung tatapakan niya o na walang obstruction. So hindi siya madidisgrasya, hindi siya madatapa, makakatakas siya kaagad ng maaga. So ganun yon. At yung paglabas mo doon sa building, kung mataas man, mayroon kang ladder exit. Yes. Yun. Yung bakal nga na, 'di ba? Yung hagdan ganon, tapos may platform, tapos hagdan na naman, tapos may platform. So yun, kasama yun sa requirement ng Fire Code of the Philippines para makaligtas ka sa building. So yan po. Kaya magtataka kayo, yung gilid ng building sa kaliwa at sa kanan, parehong may mga ladder exit. Yes. Kasi yun nga ang yan. At standard po yun. May mga sukat yun na nandoon din sa fire code. Standard po yun. Okay. At nasa building code din. Yun, ganun po yun. Ayan. Thank you, sir. Thank you po sa inyong information. Ayan, sir. Ano po ba ang mga challenges na inyong kinaharap sa loob po ng pagsisilbi ninyo bilang acting municipal fire marshal sa bayan ng Brooks Point at paano nyo po ito nalagpasan? Yun nga, dito sa Brooks Point Fire Station, ang hinihilingan namin ay sana madagdagan yung pondo namin. Yes po. Especially yung para sa fire truck. Oo, kasi katulad noon, pa summertime na, takbo ng takbo yung fire truck, so kailangan namin ng diesel. Saka yung rin, kung sana hindi rin kami pabayaan para yung fire station namin, yung mga kulang ay may namin, kasi kulang pa kami ng deck stop, kulang pa kami ng printer, kaya naglalabi ako nga sa Sangguniang Bayan na sana madagdagan kami ng pondo para meron kaming panggamit sa opisina. Yun po ang aming na-encounter dito. Kasi po sa mga ibang munisipyo, magaganda yung pondo nila, katulad ng El Nido, ng Puerto Princesa, yun po ang Ayan. Sige, sir. Thank you po. Ayan. Sir, ano rin po, siyempre po, nabanggit po natin yung challenges. Ano naman po yung pinakamasayang part ng inyong trabaho? Ang masayang part sa amin dito, alam mo, sa bombero, Marielle, yung makapagligtas ng buhay ng isang individual. Yes po. Lalong-lalo na kung sa sunog or sa sakuna. Alam mo nga yung nangyaring balita nung nakalang share line, 'di ba? At heavy rain, 'di ba? Na sinasabi nilang may ban daw na agos ng ganon. And then, nangyari pala yun ay alas 9. Kung dito yun sa amin sa Brooks Point, yung pag-agos ng ban na yun at nawala, hindi nakita, mag-activate na kaagad na kami ng aming command post doon pa lang sa area. At wala nang bitawan yun. That time, kailangan mahanap namin siya, yung ban, mag-start ng alas 9 until na 24/7 tuloy-tuloy ang ating water rescue, search and water rescue. Ganun ang gagawin namin dito kung sakaling may mangyaring ganun dito sa Brooks Point. Kasi yung iniisip namin, katulad nun, yung paano yung kunyari nandun sa van, baka mamaya mayroon pang buhay doon sa loob. Kasi baka mamaya nagkaroon ba ng air pocket yung van, yung katulad ng bangka na pag nataob yung kasko ba, may air pocket. Tapos doon siya humihinga, doon siya kumukuha ng oxygen. Alam mo yung mamamatay na tao, gagawa ng paraan yan kung paano makahanap ng kanyang hihingahan para lang siya mabuhay. So yun ang iniisip namin, baka mamaya doon sa van mayroon pang meron pa siyang air pocket, so doon naghihinga yung tao. So baka mamaya nangyari yun mga alauna o alas 2 ng gabi. So kung makikita namin siya na maililigtas namin siya ng buhay. Ay kaso ata parang nakita na is 6:45 na ng umaga. Ay, wala na po. Wala nang buhay nung So yung ganun, masaya kami kung maililigtas namin ng buhay. Yan ang pinakamasayang ng isang bumbero, yung
makapagligtas ng buhay ng isang individual. Oh. Ibig sabihin, sir, hindi lang kayo sa sunog, kundi pati rin sa mga No, ganong sa search and rescue operation. Pagbaha, sir. Oo, pagbaha, so typhoon, disaster and calamities ay nakaakibat na rin sa aming Kasama rin po trabaho. kayo. Opo. Yan, thank you, sir. Ayan, nasa dulo na po tayo ng ating programa, sir. Ayan, may mga nais pa po ba kayong sabihin sa ating mga kababayan? Nasa inyo na po ang pagkakataon. Ay, opo, sa atin pong kababayan dito sa Brooks Point, mag-ingat po sa sunog dahil ngayong March is a Fire Prevention Yes. Month. It's March 1 to 31. Lagi pong isaisip yung kaligtasan ng ating pamilya at yung ng ating property, ng ating bahay, ng ating negosyo. Opo, yun po ang aming laging pinaalala at wag niyo pong kalimutan kung sakaling may mangyari ay tumawag lang po sa aming hotline ng Brooks Point Fire Station. Nandito po 0906-961-9527. Tumawag lang po kayo rito at lahat po ng emergency ay amin pong tutugunan. Opo. Yun. Ayan, thank you, sir. Maraming salamat po sa isang informative at isang makabuluhang talakayan kasama po kayo. Sa lahat po ng ating mga kababayan, hindi lang po tuwing March tayo mag-iingat, sir, no? Sa sunog, kundi all the time dahil hindi po natin alam kung kailan po mangyayari ang sunog. Pero andito naman po ang ating mga magigiting na mga bumbero para tayo ay tulungan sa mga ganitong sakuna, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyo, Ma'am Mariel. Ayan. Maraming salamat, sir, sa pagpapaunlak po sa aming invitation. Naway, hindi po ito ang una at huli, sir, na ma-invite po namin kayo. Naway, susunod po namin mga episode ay maimbitahan po namin kayo ulit, sir. Kung hindi na kayo malipat. Ayan, sa muli po. Welcome. Sa muli, sir, at doon to po. Ay, welcome. Ayan, hanggang sa muli po, sir. God bless po. Thank you. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Para sa dulo po ng ating programa, narito na po ang Serbisyong Bayan. Una po sa ating listahan, ayan po, good news po para sa lahat po ng nais na magsimula ng kanilang mga negosyo or nais po na mapalago ang kanilang negosyo. Merong pong programang inilabas ang M-PESO o ang Municipal Public Employment Service Office ng ating lokal na pamahalaan. Ayan, magkakaroon po sila ng food cart livelihood program para po sa mga mayroon pong magnais na magsimula ng kanilang negosyo. At kung meron po kayong passion pagdating sa pagninegosyo, ano nga ba ang ino-offer ng programa na ito? Ay magkakaroon po kayo ng sarili nyong food cart. Although may limitasyon lamang po ang mga food cart na ito. Pero kung nais nyo po ay lumapit po kayo ng personal sa M-PESO na matatagpuan po dito sa DILG Building o Government Building na matatagpuan po sa Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. At magkakaroon po kayo ng chance at matuto po kung paano mas palaguin at patatagin ang inyong mga negosyo. Ayan. Paano nga ba makakasama or makaka-avail sa programa na ito? Ayan. Maaari lamang po kayong pumunta sa M-PESO at kumuha po kayo at mag-fill up ng application form. Ayan po. Pangalawang announcement para po sa lahat ng kasambahay dito sa bayan ng Brooks Point. Magkakaroon po kayo ng isang araw na pag-i-enjoy. Ito po ay
tinatawag na Kasambahay Day na gaganapin po sa March 7, 2025. Kaya lahat po ng mga kasambahay dito sa Brooks Point ay inaanihan po ang bawat isa na makiisa at mag-enjoy po sa isang araw na ihanda para po sa mga magigiting, masisipag po nating mga kasambahay at upang maparangalan po ang serbisyo nyo sa ating mga kababayan at maging sa bayan. Ayan, good news po, may bagong serbisyo alert. Ayan po, pinaparating po ng Southern Palawan Provincial Hospital na meron pong mga bagong serbisyo na ihahatid ang ating SPPH. Ano nga ba ang mga bagong serbisyong kanilang ihahatid? Ito po ay, napapalo po dito ang laparoscopic cholecystectomy, laparoscopic hernia repair, laparoscopic appendectomy, and diagnostic laparoscopy. Ayan, mas safe, less pain, at faster recovery na with laparoscopic surgery. Mas maliit na hiwa, mas mabilis gumaling. Ayan. Announcement po mula sa Municipal Assessor's Office o mas tinatawag ng MASO. Sila po ay lumipat na sa bagong municipal building sa Government Complex, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Ayan, para sa mga katanungan o kailangan sikasuhin tungkol sa inyong mga lupa, sa inyong mga taxes, maaari nang bumisita sa aming bagong opisina, sa kanilang bagong opisina, o maaari po kayong tumawag sa mga numerong inilagay po namin sa aming FB page. Maaari lang po kayong bumisita at kung kayo po ay may mga katanungan, maaari lang po kayong kumontak sa kanilang mga official pong numbers. At dahil po magmamarch na, dito po natin ipinagdiriwang ang Town Fiesta, ang Pista Iang Kanyugan. Kaya po, in line with this, nagbaba po ng ordinansa ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point na ipapasara po ang daanan dyan sa harapan ng Old Munisipyo simula March 4 hanggang March 31 dahil po sa in line with celebration of Pista Iang Kanyugan dahil po magkakaroon po ng pagtatayo ng mga food expo o mga stalls kung saan po magkakaroon po ng iba't ibang pagtatanghal po ng mga pagkain dyan sa harapan ng munisipyo. Kaya ina-announce po at binaba ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point na ito po ay pansamantalang isasara sa March 4 hanggang March 31 hanggang matapos po ang selebrasyon ng Pista Iang Kanyugan. Ayun. Ayan, para po sa kaalaman ng lahat, ang bayan po ng Brooks Point ay idineklara sa ilalim ng state of calamity. So, ang bayan po ng Brooks Point ay nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng shear line noong Pebrero 9 hanggang 11 taong kasalukuyan. Para magamit ang bahagi ng current appropriation sa LDRRMF Quick Response Fund o QRF Calendar Year 2025 para sa agarang pagtugon sa mga naapektuhan ng matinding pag-ulan dala ng shear line. Ayan, merong kabuuang 7,546 individual families ang lubhang naapektuhan at mahigit kumulang 41,758,750 pesos naman ang infrastructure damages at 24,175,000 naman po ang naging damage sa sektor ng agrikultura. Ayan, sa pamamagitan po ng pagdideklara ng state of calamity, maaaring makapagbigay ng agarang tulong at suporta sa mga apektadong komunidad at makapagpatuloy ang panunumbalik ng mga lugar na naapektuhan ng kalamidad. Ayan po, para po sa kaalaman ng lahat. Ayan po, dahil hindi pa rin po nagbabago ang announcement ng PAG-ASA, tayo po ay nasa ilalim pa rin po ng La Nina, kaya asahan pa rin po natin ang mga pag-ulan at pagbaha dito sa ating bayan. Kaya naman po sa oras ng mga ganitong sakuna o maaaring sa ating bayan dahil hindi po natin maiiwasan ng mga pagbaha, lalo na po sa mga mabababang lugar. Ayan, maaaring pong pagplatuhan na po natin at maging handa po tayo sa mga ganitong sakuna at sa oras man po ng pangangailangan, maaari lamang po kayong tumawag sa ating mga emergency hotlines na nakalagay po at nakapost sa MDRRMO ng ating bayan ng Brooks Point. Ganyan din po, nakaredy rin po ang ating PNP, ang BFP, at lahat po ng mga uniform personnel ay nakaantabay po para kayo ay tulungan. Serbisyong Bayan.
Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dyan po nagtatapos ang ating isang oras na balitaan, talakayan ng Serbisyong Bayan. At sa buong-buo po ng Municipal Information Office, sa ngalan po ng aming Municipal Information Designate, walang iba po kundi si Ma'am Deborah Faith Malakaw. Ako po si Mariel Pagaduan ang naghatid po sa inyo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan, Serbisyong Bayan. Sapagkat ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point. Manang tayo nasa dulo ng Palawan, sa bayan ng Brooks Point may kapistahan. Balisahan, kainan, sayawan at tugtugan, tayo na sa kanyugan. Manong ihanda na ang sangkatan, itagay ang tuba mula sa sisidlan. Manang ihawin, kumita, supingan, magsumsuman tayo na't mag-inuman. Kanyugan, kanyugan, pistay ang kanyugan, puno ng buhay, batalang nagbigay. Kanyugan, kanyugan, pistay ang kanyugan, puno ng buhay, batalang nagbigay. Mula bunot at kobra, huling at ang walis, sa pagkain at sabon, tuba maging langis, ang tahanang niyari sa bawit ng kamay. Ito'y handog ng puno ng buhay. Kanyugan, kanyugan, pistay ang kanyugan, puno ng buhay, batalang nagbigay. Kanyugan, kanyugan, pistay ang kanyugan, puno ng buhay, batalang nagbigay. Pistay ang kanyugan, puno ng buhay, batalang nagbigay. Kanyugan, kanyugan, pistay ang kanyugan, puno ng buhay, batalang nagbigay. Manong-manang tayo nasa dulo ng Palawan, sa bayan ng Brooks Point may kapistahan. Balisahan, kainan, sayawan at tugtugan, tayo na sa kanyugan. Mula bunot at kopra, ang huling at ang walis, sa pagkain at sabon, tuba maging langis, ang tahanang niyari sa bawit ng kamay. Ito'y handog ng puno ng buhay. Kanyugan, kanyugan, pistay ang kanyugan, puno ng buhay, batalang nagbigay. Kanyugan, kanyugan, pistay ang kanyugan, puno ng buhay, batalang nagbigay. Pistay ang kanyugan, puno ng buhay, batalang nagbigay. Kanyugan, kanyugan, pistay ang kanyugan, puno ng buhay, batalang nagbigay. Manong-manang tayo nasa dulo ng Palawan, sa bayan ng Brooks Point may kapistahan. Balisahan, kainan, sayawan at tugtugan, tayo na sa kanyugan. Manong ihanda na ang sangkatan, itagay ang tuba mula sa sisidlan. Manang ihawin, kumita, supingan, magsumsuman tayo na't mag-inuman. Kanyugan, kanyugan, pistay ang kanyugan, puno ng buhay, batalang nagbigay. Kanyugan, kanyugan, pistay ang kanyugan, puno ng buhay, batalang nagbigay. Mula bunot at kobra, huling at ang
walis sa pagkain at sabon, tuba maging langis ang tahanang niyari sa pawid ng kamay. Ito'y handog ng puno ng buhay. Kanyugan, kanyugan, pistay ang kanyugan, puno ng buhay, batalang nagbigay. Kanyugan, kanyugan, pistay ang kanyugan, puno ng buhay, batalang nagbigay. Pistay ang kanyugan, puno ng buhay, batalang nagbigay. Kanyugan, kanyugan, pistay ang kanyugan, puno ng buhay, batalang nagbigay. Manong-manang tayo na sa dulo ng Palawan, sa bayan ng Brooks Point may kapistahan. Paligsahan, kainan, sayawan at tugtugan, tayo na sa kanyugan. Mula bunot at kopra, ang huling at ang walis, sa pagkain at sabon, tuba maging langis, ang tahanang niyari sa pawid ng kamay. Ito'y handog ng puno ng buhay. Kanyugan, kanyugan, pistay ang kanyugan, puno ng buhay, batalang nagbigay. Kanyugan, kanyugan, pistay ang kanyugan, puno ng buhay, batalang nagbigay. Pistay ang kanyugan, puno ng buhay, batalang nagbigay. Kanyugan, kanyugan, pistay ang kanyugan, puno ng buhay, batalang
Ihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.